Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay nasa dulo o nasa katapusan ng ating pong pag-aaral ng Aklat ng Juan. Patuloy po nating inaaral yung themes in the Gospel of John. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin yung hour of the glory of Jesus, which is the cross and resurrection. Tingnan po natin doon, yung 3 points po natin, yung truth, yung tomb, at saka po yung testimony. Nawa po ay nakinabang po kayo at nawa po ay na-bless po kayo at nawa po ay habang tayo ay nag-i-enjoy ng ating mga holidays or ng ating pong mga walang pasok sa ilan, ay ginagamit po natin itong pagkakataon para mapalapit sa ating Panginoong Diyos at maisuko ng patuloy ang ating buhay sa Kanya. Sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakaganda. In case po pala na na-miss ninyo yung mga pag-aaral po natin ng mga nakaraan, we invite you na patuloy pong balikan yung mga pag-aaral po natin. Balikan po ninyo. At ito po ay napakaganda pag-aaral sa Aklat ng Juan. Marami po kayong mapupulot
na mga leksyon, marami po kayong mga mapupulot na mga aral na nawa po ay maging blessing po sa inyo at kung paano ito rin naman po ay personally naging blessing po sa inyong lingkod. Muli po, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-pray at pagsuporta para po nang sa ganun ng ating ministry ay magpatuloy. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung katapusan po, yung epilogue ng librong ito, Knowing Jesus and His Word. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 points na napapanood din naman sa Hope Channel. At tulad po ng aking nabanggit kanina, maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin at pag-support sa ating pong ministry. At salamat po at talagang yan po ay kailangan ng inyong lingkod. At ito pong mga nakaraan ay lately we're not feeling well. Pero salamat po sa inyong mga prayers, salamat po sa inyong mga pagpapalakas ng loob at salamat po sa inyong pangangamusta na ito po ay nakakatulong upang nang sa ganun mas lalo pa po tayong mainganyong maglingkod sa ating Panginoong Diyos. May mga pagsubok na dumarating ngunit ang Panginoon ay lagi po nating kasama at ang ministry ay dapat na magpatuloy. So muli po maraming salamat po and I hope and pray na as we continue with our study, ito po ang, again, huling lesson po natin. At ito po ay huling lesson natin ngayong taon. At nawa po ay makinabang kayo sapagkat sa susunod po ay meron na naman tayong panibagong leksyon na pag-uusapan na napakaganda. Ang ating pong tema sa susunod na pag-aaral po natin. So I'm inviting you again for this new set of study na ating gagawin, God's Love and Justice. Napaka-gandang topic sapagkat marami pong nalilito, paano pagsasamahin yung pag-ibig at hustisya ng ating Panginoong Diyos. And once again, the cross is the greatest symbol of this combination. Na dapat hindi lang puro love, na in a sense na love na we tolerate sin, hindi din naman puro justice, but there should be a mixture of love and justice. And the only best example when it comes to this is ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, please subscribe, please hit the notification bell. Paki-follow nyo po ang ating page upang sa ganun po ay maging ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na aming ginagawa. At kung lagi na po namin kayong kasama, we invite you to share ang ating pong program. Paki-share nyo po sa inyong mga social media pages, sa mga friends po ninyo, sa mga groups na meron po kayo, sa mga personal message. Copy nyo lang po yung link para po nang sa ganun ay mas marami pong makinabang at mabless sapagkat napakaganda na pag-uusapan po natin sa oras na ito. At nawa po ito ay maging ito ang ating encouragement, as we end the year, at as we start another year, okay, sana po ay maging ito ang mithiin ng bawat isa sa atin na makilalang patuloy ang ating Panginoon Jesucristo at lumago sa pagkakilala at pagmamahal sa Kanya dahil siya'y tapat at siya'y tunay na Diyos na ang tanging nais niya ay mapabuti po tayo at mapalapit tayo sa Kanya. Okay? So muli po maraming salamat and please continue praying po sa mga ministries nating ginagawa. Marami po tayong mga ministries na mangyayari sa susunod po na mga taon. Hindi lamang po dito sa online na by God's grace ay nagpapatuloy, lalo na rin po yung mga face-to-face na mga pagdalaw po natin sa iba't ibang lugar. Purihin ang ating Panginoong Diyos at maraming salamat po sa pagbubukas ng inyong mga tahanan at paggawa po ng paraan para po nang sa ganun ng inyong lingkod ay makapaglingkod po sa inyong lahat. So muli po, I hope you're all enjoying this break. Ito pong holidays na nararanasan natin na yung iba meron pa ring mga trabaho kahit na kumbaga very selected lang yung kanilang day offs, yung walang work. And yet ito ay magandang opportunity para mapalapit pang patuloy at maisuko natin ang ating buhay
sa Kanya. Sige po, tayo po ay yumuko para sa isang panalangin at hingin po natin ang gabay at kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ama po naming Diyos, lakil at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at humihingi po ng katalinuhan. At nawa, Panginoon, ang mga bagay naming mapag-uusapan ay makatulong upang mapalapit kaming lalo sa inyo. Humingi rin po kami ng tawad sa mga kasalanan na aming nagawa. Ito man po, Panginoon, ay sa pamagitan naming mga isip, sa aming mga salita, sa aming mga kilos. Humingi po kami ng kapatawaran at nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming baguhin at patuloy po na ang buhay ninyo ang mahihayag sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo po kami at bigyan kami, Panginoon, ng katalinuhan at nawa po ang banal na Espiritu ang magsalita sa amin sa aming pong gagawing pag-aaral na ito. Purihin po ang inyong pangalan at maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na kayo ay laging nariyan, nagagabay sa amin at tutulong. Patnubayan niyo po kami sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. So muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Knowing Jesus and His Word. Ito po yung katapusan ng ating pag-aaral. At muli po, yung susunod po nating pag-aaral, yung new theme natin next week, God's Love and Justice. Patuloy ko po kayong inaanyayahan na samahan po kami sa mga pag-aaral na ito. Ang pag-uusapan po natin ay pagkilala sa ating Panginoong Diyos at pagkaalam ng Kanyang mga salita. At ang ating key text is found in John 5:39. Ang sabi po dyan, "You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Napag-aralan po natin nung nakaraan, itong text na ito is a rebuke to those who already have the Word of God. To those who are already reading the Word of God. Rebuke to the religious leaders. Bakit? Because they have the Word. Meron sila ng salita ng ating Panginoong Diyos. And it could be that they have memorized it. And yet, hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos ang nagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, nung sinasabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, you search the Scriptures. Yung inyong pagbabasa ay akala ninyo sa pamagitan lamang noon ay meron na kayong buhay na walang hanggan. No, hindi lang doon. You search the Scripture because you need to know who I am. You need to know kung sino ang ating Panginoong Diyos, kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ay dapat nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkakilala at pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Nung pinag-usapan po natin yung last time, yung John 20, napakaganda na noon doon sa pagtatapos ng story. Na doon sa story, Jesus was crucified and at the same time resurrected. That could be the best conclusion for the lesson, for the book. But yet meron po tayong chapter 21, which is the last chapter, na dito po natin kukunin yung 3 points na aking pong gustong ibahagi sa inyo, na nawa po maging blessing sa inyo, nawa po ay kapulutan ng leksyon, kapulutan ng aral, at nawa po ay maging madaling paraan para maalala at maibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay. Kung meron po kayong ibang mapupulot na ibang leksyon, praise the Lord, because ibig sabihin po that you have been reading and studying the lesson, the scriptures, at pwede nyo po i-share yung mga natutunan ninyo sa comment box kung nanonood po kayo sa social media. Okay naman na nanonood sa television at ganun din po sa nakikinig sa radyo, pwede nyo na lang pong isulat so that later on you can share that to your church, to your friends, or every time there will be a study of this chapter, itong tungkol dito, ay meron po kayong maibabahagi at hindi nyo po ito malilimutan. Okay? So simulan po natin sa first point ng ating pag-aaral. At ang first point po na linagay ko po dito is the approach. Okay? So in order for us to know Jesus and His Word, we need to consider our approach. Okay? Anong approach? Ito, basahin natin sa John 21 verse 1. Bigyan muna natin yung setting ng text. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in His way, He showed Himself. Mapapansin po ninyo na sa John 20, when Jesus was resurrected, ay nagkaroon na po ng mga encounters, ilang encounters. And then when you go to Luke, meron pa ilang mga encounters si Jesus Christ that He showed Himself, and yet His disciples ay hindi pa ganun ka-convince. They have not fully understood what Jesus meant nung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ulit-ulit na I will die and after 3 days I will rise again. Ulit-ulit niya sinabi sa mga disipulo niya, and yet it was difficult for the disciples to fully
understand ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. At kung ilalagay ko po yung aking sitwasyon sa mga disipulo, and posible na ganun din naman, ano? Kasi, kumbaga, hindi ka naman, it's not normal that you will witness somebody rising from the grave. Okay? Parang baka ganun din ang ating maging reaksyon. So, itong mga disipulo, they went back to their normal way of life. Remember, their calling is to be fishers of men. Ibig sabihin, sila ay tinawag natin Panginoong Diyos para hindi na lamang mangisda ng mga isda, kundi sila ay mag-win ng mga tao sa karya ng ating Panginoong Diyos. And yet, in this story, in John chapter 21, they went back to their normal lives. Bumalik po sila doon sa kanilang normal na buhay na muli, sa halip na patuloy na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos, bumalik sila doon sa pangingisda na dati po nilang ginagawa. And how easy it is for us na magtitingnan po natin ng ating mga buhay, when we start something and we get discouraged, ang tendency po talaga natin is to go back to the normal routine nating ginagawa kasi nandun yung comfort zone natin. Hindi ko sinasabing walang challenge doon sa nakasanayan natin, pero yun ang normal tendency natin, na tayo ay bumabalik doon sa dati na lang nating ginagawa at parang ayaw na nating ituloy yung panibagong ating nasimulan. Kasi we get discouraged, tayo ay nagkakaroon ng mga failures, nangyayari po talaga yan. At ito makikita natin sa mga disipulo na nangyari sa kanilang buhay. They got discouraged, they don't know anymore what to do, they are still not clear of what Jesus meant, although the tomb was empty, na nakita po nila, it was a little bit difficult for them na sila po ay magpatuloy doon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. So, they went back to fishing. At pagkatapos po nung panahong yon ay wala po silang mahuli masyado. And that's why, they went back na wala. Parang empty. At ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, there was a voice, there was a man, na in reality, it was Jesus Christ who told them, ilagay nyo yung net on the other side. And they followed. And when they put it on the other side, nung kukunin na nila, sobrang dami. Sobrang dami po nilang nahuli. Talaga naman, ang nangyari mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, and that's when they identified that they're talking not just to an ordinary person, not just an ordinary man, but it was Jesus Christ Himself. And so, ito po ay naging encounter ng ating Panginoon Jesucristo sa mga disipulo. And this is where yung conversation ni Peter and ni Jesus was recorded in verse 15 to 17 of John 21. Ang sabi po ay ganito, "So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of Jonah, do you love me more than this?' He said to him, 'Yes, Lord, you know that I love you.' He said to him, 'Feed my lambs.' Verse 16, he said to him again a second time, 'Simon, son of Jonah, do you love me?' He said to him, 'Yes, Lord, you know that I love you.' He said to him, 'Tend my sheep.' Verse 17, he said to him in the third time, 'Simon, son of Jonah, do you love me?' Peter was grieved because he said to him the third time, 'Do you love me?' And he said to him, 'Lord, you know all things. You know that I love you.' Jesus said to him, 'Feed my sheep.'" Okay? Napakagandang karanasan po nito. Napakaganda nitong pag-aaral na ating gagawin. Kasi bakit? Dito po, mapapansin po natin yung mga pangyayari. Naalala nyo po, si Peter was somebody who's very impulsive, very strong sa kanyang mga pag-share ng kanyang mga opinion, pag-share ng kanyang mga point of views. At ilang beses na sinabi niya na he will die for Jesus Christ. He will do whatever it takes para patunayan na siya ay karapat-dapat na maging disipulo. He even wants to be one of the top officials ng ating Panginoon Jesucristo. Parang ganun yung nangyari sa kanyang mga pamamaraan at kanyang conversation. At ang nangyari po ay kung titingnan natin yung background, Jesus asked Peter 3 questions all concerning love for his master. Before the crucifixion, Peter insisted that he would lay down his life for Jesus in John 13:37. That is when Jesus predicted his threefold denial in John 13:38. At this meeting in Galilee, Peter does not make himself the reference point, but rather makes it Jesus. "Lord, you know everything. You know that I love you." Ang ganda, no? Kasi pwedeng sabihin ni Peter na, "Lord, kung titingnan mo yung kilos ko, how I proclaim your name,
how I stood up for you, paanong pinutol ko yung tenga, paanong ginawa ko itong lahat ng mga ito. He could be the reference point. Kumbaga, kung pwede niyang i-name lahat ng kanyang ginawa. And most of the time, ganun ang ginagawa natin. Binibilang natin yung ating mga nagawa. Okay? So, ito mga kapatid, this is a good lesson for us. Na ang reference point lagi ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi yung kung ano yung nagagawa natin, kundi kung paano nga ang ating Panginoong Diyos ay nagmahal sa atin. Kasi pwedeng sabihin ni Pedro dito, alam mo yan Lord, di ba? Grabe. Pwedeng sabihin ni Pedro, ito lahat ng ginawa ko. Ito ang ginawa ko, itong isinuko ko, ito ang ano. Pwedeng ganun ang mga sabihin ni Pedro. And yet, he said, Lord, you know everything. Ikaw ang nakakaalam, Lord. At sa aking puso, alam niyo po na mahal ko kayo. So mga kapatid, this is a good lesson for us that at the end of the day, after all the actions, after all the things that we're doing, it is Jesus who really knows our hearts. Ano pong ganda. Alam po ninyo, lately, nag-uusap po kami ng ilang mga kaibigan kong pastors at alam niyo po, we are not exempted from trials and mga problems. And sometimes mga kapatid, no matter how much we try to appear strong. Kami ay natatamaan din, nasasaktan din mga kapatid. Alam mo yun, lalo na pag ikaw ay naglilingkod lamang ng tapat at pagkatapos ginagawa mo ng maigi yung iyong ginagawa. And yet, you will hear gagawa ng mga stories behind, they will misquote you and do something, say something. Minsan, mga kapatid, talagang nakaka-apekto, nasasaktan tayo, na nagkakaroon tayo ng kumikirot sa ating mga puso, yung ating mga nararanasan na mga trials and mga pagsubok sa buhay. At alam nyo po, ang naging usapan namin ng aking kaibigan ay that at times is an opportunity for us to check if our motives is in reality is right with the Lord. Kumbaga, are we really doing things because we love the Lord? Or are we doing things just for the sake of doing it? Or just for the sake of getting something out of it? So, sometimes yung mga ganitong mga pagsubok at mga karanasan sa buhay ay pinapahintulot para makita natin ano talaga ang nilalaman ng ating mga puso. Kasi bakit? At the end of the day, it's God who knows everything. Alam niya yung ating pinagdadaanan, alam niya yung ating mga karanasan, alam niya yung ating mga puso, alam niya yung mga motibo ng ating mga puso kung sa ating mga paglilingkod. Alam niya lahat ng mga bagay. At hindi lang po yun. Alam niyo ba, dito sa pag-uusap ni Pedro at saka ng ating Panginoon Jesucristo, tuwing tatanungin ng ating Panginoon Jesucristo si Pedro na, do you love me? Ang ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo is yung word na agapao, na nandoon ay, when you look at it, it's an unconditional love kasi it's related to agape. Okay? Which means to love unconditionally. Pero ang sagot lagi ni Pedro is not the same na unconditional love, but phileo. Okay? Na which means is also to love in English, pero medyo mas lower form doon sa ginagamit na term ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi itong term na ginagamit ni Pedro is to love as a friend. And so, may ilan ang sabi nila na posible na kaya sinasabi ito ni Pedro ay dahil, alam mo yun, na-realize niya mga kapatid, na-realize niya. After what happened to him, after the denial, after he said that he will not deny Jesus Christ, he will do whatever it takes, ang nangyari po, he realized that he really cannot love Jesus or that have the same love of Christ na unconditional love. And that's why he was humbling himself and he was saying phileo. Ginagamit niya yung ibang term para sabihin yung pagmamahal niya sa ating Panginoon Kristo. So, ang approach dito, based on the conversation of Peter and Jesus, if we want to know Jesus and His Word, the approach should always be with humility. Dito po mga kapatid, I want to believe na si Pedro dito, nung tinatanong sa nating Panginoon Kristo and he's using a lower term, he is humbling himself before the Lord after he realizes na siya ay may mga pagkakamali, siya ay meron po mga pagkukulang, siya po ay merong mga sablay na mga nagagawa. At hindi lang yon, may mga pagkakataon ng kanyang sinabi at kanyang pinangako ay hindi niya natutupad. And that's why he was humbling himself before the Lord. And the same way is true when it comes to studying the Word of God. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, pagdating sa pagbabasa,
pagdating sa pag-alam ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, we cannot approach it with pride. We approach the Word of God, we approach Jesus, we approach God with humility. That's only the time that the Lord will reveal Himself to us. The Lord will reveal His truth to us when we are humble. Madalas, we are so full of ourselves. Masyado tayong nagmamalaki, nagmamataas, at ang tingin natin sa ating mga sarili, napakahusay na hindi tayo maturuan ng ating Panginoong Diyos. At minsan ganyan po nangyayari. When we are so full of ourselves, we don't listen to others. We don't listen to the truth that is being shared to us. Okay? Minsan, pag nakaalam lang tayo ng kaunti sa salita ng ating Panginoong Diyos, ipinaglalaban natin ng todo at wala na tayong panahong makinig sa iba kasi ano nangyayari? Tingin natin, magaling tayo lang magaling. Wala nang ibang makakapagturo sa atin. And so that's why we are being reminded from the story of Peter that to approach the Word of God, there should be humility. Dapat po ay may pagpapakababa sa ating mga puso, sa ating mga kilos. We understand that we do not know everything. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin alam lahat. Hindi natin kayang maunawaan lahat sa ating mga sarili. Kailangan natin ng lakas na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos at kailangan nating magtulungan para nang sa ganon, makarating tayo sa mas mainam na pagkaunawa ng kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So again, number 1 mga kapatid, yung first letter A natin, yung first A natin is approach. At ang approach natin is with humility. May pagpapakababa. Okay? Naalala ko yung lagi ko po sinasabi, no? You give 1,000 years to a proud man, he will not learn anything. But you give 1 day or even 1 hour to a humble man, he will learn a lot of things. Yan po, totoong-totoo yan. Pag tayo ay may pagpapakababa sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating mga kilos, marami tayong matututunan. Pero kung tayo ay mapagmayabang, mapagmataas, at walang panahon makinig, ano po nangyayari? Wala na tayong matututunan pang iba. At ang nangyayari po sa pagpapatuloy ng kwento, when we read verse 18, ang sabi po dito, predict ngayon ni Jesus Christ, what will happen to Peter? Ang sabi niya, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walk where you wish, but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Okay? So, somehow, the Lord is predicting what will be the kind of death of Peter. And we know, based on history, na talagang naman, ito nga, no, yung nangyari, he will stretch out his hand, kasi bakit po? He will also be crucified, but upside down. Okay? So, he will be carried where he does not want to go. So, ano po nangyari mga kapatid? Pinredict ng ating Panginoon Kristo yung kanyang magiging kamatayan. At ang nangyari po, si Pedro, nandun si John, ang sabi niya sa verse 21, but Lord, what about this man? Okay? What about this man? Anong mangyayari sa kanya? At madalas ganun din naman nangyayari sa atin. Okay? When there is something that is said of us, nisip natin, siya naman. Di ba minsan pag ganito, pag nasabihan tayo ng mali natin, anong mangyayari? Hahanap tayo ng kapwa natin na may mas nakikita nating maraming mali. Why? So that we can look good. Okay, so, eto, iba yung context dito, no, na ang dating, tinatanong ni Peter, paano siya mamamatay? Okay, kasi narinig ito ni Pedro, ganito pala mangyayari sa akin. Ngayon, paano naman yung iba kong mga kasama? Sabi ng ating Panginoon Kristo sa John 21:22, if it's my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. Okay? So sinasabihan ng ating Panginoon Kristo itong si Pedro, kung kalooban niya itong si John ay narito, ano naman sa'yo? Ang mahalaga, sumunod ka sa akin. Ito, magandang paalala sa bawat isa sa atin na in following Jesus Christ, in following the Lord, huwag natin masyadong isipin, ang approach natin is always nakafocus sa ating Panginoon Kristo. Pag-uusapan natin yan sa second point natin. Ano? Pero ang nangyari po, dito po,
Peter was concerned about what will happen to John. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, what is that to you? You follow me. Ang mahalaga, sumunod ka sa akin. You don't need to know all the details. Ang mahalaga, we follow the Lord. Sumusunod tayo sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ito, magandang paalala po sa atin ito kasi madalas, yung ating mga paglilingkod, ibinabase natin kung ano ang ginagawa ng ating kapwa o kung ano yung magiging karanasan ng ating kapwa. Tapos sasabihin natin, alam nyo, ni-imagine ko kung sinabi ng ating Panginoon Kristo, okay, yan ang mangyari sa'yo, ito naman ang mangyari kay John. Ano mangyari? Posible magkakaroon ng comparison. Sasabihin ng ating Panginoon Kristo, bakit ako, ganito mangyari sa akin? Sasabihin naman ni Pedro, bakit sa akin ganito mangyari? Sa kanya, ganun lang ang mangyari. Magkakaroon ng point of comparison. Magiging focus ng pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay kung ano ang matatanggap, ano ang mararanasan, ano ang magiging katapusan ng bawat isa. Ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, sa pagsunod ninyo sa akin, ang pinakamahalaga, you follow me. Sumunod kayo sa akin, anuman ang maging karanasan ninyo. Kayo man ay mabubuhay, kayo man ay mamamatay, kayo man ay pagpapalain, kayo man ay maghihirap, kayo man ay dadaan sa anumang mga pagsubok ng buhay, ang mahalaga, kayo ay sumunod sa akin. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ba't sa maraming pagkakataon, maaring tayo ay naaapektuhan ng ganitong kaisipan? Minsan naiisip natin, bakit siya ganun na? Anong nangyari? Tapos ako, ganito pa lang. Minsan naman, kapag negative yung nangyari sa kapwa natin, na siya'y naglilingkod at nagkaroon ng negative na pangyayari, kumbaga tapat na naglilingkod at may negative na nangyari, minsan ang magiging tanong natin, bakit ganun, ako, ay grabe yung paglilingkod niya, grabe nangyari, pero ba't ganun na nangyari sa kanya? So minsan, magiging reason din para hindi magtapat ng tuluyan at ma-discourage sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero dito mga giligiliw na mga kaibigan, mga kapatid, ang point po natin ay kailangan sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, it's very clear. It's very clear that the reason why we are doing things is for the simple reason that we follow Jesus. Na tayo ay sumusunod sa Kanya. Na ang ating tanging kagustuhan ay sumunod lamang sa Kanya at hindi natin na iniisip ano yung mangyayari sa ating sa mga kasama natin, ano ba yung makikuha. Minsan ito nagiging issue bakit yung sumunod siya? Naalala niyo sa banal na kasulatan yung pagtatalo, although ibang context, ibang story na nangyari. Nagtatalo yung mga tao kasi sabi nila, naglingkod lang sila 1 oras tapos same ng blessing na marireceive namin. Hindi naman fair yan. Minsan ganun na nangyayari. Pero dito hindi. Ang mahalaga, we follow the Lord. Whatever it is that He asks us to do, ano man ang maging resulta, at man ay magdala sa atin sa kamatayan, mawalan man tayong lahat, tuloy-tuloy na tayo ay maglingkod sa Kanya. Napakaganda. Napaalala para sa bawat isa sa atin. Amen? At ang nangyari po, yung terminology na sinabi dito na, if it's my will that He remain until I come. Okay? Ito ay ininterpret nila na si John hindi na mamamatay hanggang sa muling pagbabalik na ating Panginoon Kristo. But later on, John corrects this misconception by indicating that it was a matter of Jesus' will, not a prophecy of what would happen. Kasi bakit later on na-realize din ni John, as you go on reading his books, okay? Makikita po natin doon na ikinorek rin itong misconception na ito, na siya ay hindi mamamatay bago dumating ang ating Panginoon Kristo sa ikalawang pagparito. Kaya naman, mga kinigiliw ng mga kapatid, the idea of focusing on Jesus instead of on other people is a powerful reminder for all of us. Jesus and Jesus alone is our Savior. People will inevitably disappoint you, perhaps even hurt you as well. Okay? Ito po mga kapatid, at the end of the day, ang bawat tao, kahit gaano pa yan kahusay, kagaling, maasahan, there will come a time that they will disappoint us. Okay? Ako po, naranasan ko po, bilang pastor, nangyayari po talaga. Bakit ko po nasabi bilang pastor? Kasi po, ang nangyayari pag minsan, you're tired. Okay? Yung pagod, yung mga karanasan sa buhay, tapos tumatanda at marami pang iba. Sometimes, mga kapatid, hindi mo man sinasadya. Hindi mo magawang maibigay yung 100% mo sa lahat.
Okay? Nangyayari po talaga mga kapatid, mga kaibigan. Naalala ko pag minsan mga kapatid, alam nyo, sobrang pagod natin sa ating mga ministries, face-to-face and online. Sometimes po, ako po, I'll be very open and honest. Sometimes, ang dami ko po nare-receive ng mga messages asking for support or help. At sometimes, mga kapatid, hindi na po ako makareply. Ano? Dati naman, lagi tayong nakaka-reply nung hindi pa tayo masyadong busy, na tayo po ay kumbaga, wala pa tayong hindi pa tayo pinapabiyay kung saan-saan. Talagang ang daling makareply kasi nandito lang po tayo. Pero lately, mga kapatid, mga kaibigan, napakarami na nating mga nagagawa. At ano pa, minsan mga kapatid, napapansin ko, ang dami ko palang hindi na-reply. And then, babalikan ko yung mga messages. It's already too late, na tayo po yung makakareply. At kung nangyayari po yan, mga kapatid, mga kaibigan, humingi po ako ng pasensya sa inyo. At humingi rin po ako ng pangunawa. At yun po talaga, mga kapatid, talagang there will come a time na we will be disappointed by another person. At meron namang iba na talagang sasadyain na tayo masasaktan. Okay? Siyempre, iba rin yun, yung sasadyain na tayo masasaktan. But at the end of the day, kailangan nating patuloy na tumingin lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Patuloy na tayo ay mag-focus lamang sa Kanya. Patuloy na tayo ay manampalataya lamang sa Kanya at umasa na Siya ang tutulong at magpapalakas sa bawat isa sa atin. Kasi wala na pong iba na malalapitan natin. Again, mga kapatid, makakatulong yung mga tao sa ating paligid. Makakatulong. Kami pong pastors, we are here to support, to help. But there will come a time, mga kapatid, na hindi po namin sinasadya. We might disappoint you. Okay? May mga times na kami po we are not always at the peak of our strength, our emotional stability or status, spirituality. At pag nangyayari yung mga ganun, mga kapatid, let's pray for one another. Okay? Mag-pray po tayo sa isa't isa. Ganon din sa bawat isa sa atin, sa mga kapatid po natin. May mga times talaga, mga kapatid, na yan ay may mga problema, may mga pagsubok na nakaka-apekto pag minsan sa ating mga pag-iisip, sa ating mga pag-examine ng mga bagay-bagay. Pag nangyayari ang mga bagay na yan, ang pinakamaganda nating gawin, sa halip na mag-highlight tayo ng kamalian ng isa't isa, dahil lagi tayong may makikitang mali. Pag ina-highlight natin ng isa't isang kamalian, ang pinakamaganda po nating magagawa ay magpakalapit sa ating Panginoon at ipanalangin ang bawat isa. Amen? Okay? So, we focus sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Pedro, what is that to you? You follow me. Ano man na maging resulta ng kanyang pagsunod sa akin. Siya man ay mamatay, siya man ay mabuhay, siya man ay pagpalain, ang mahalaga, ikaw ay sumunod sa akin. Sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Our greatest joy is in following the Savior, is in following Jesus Christ. Yung makasunod tayo sa kanyang kagustuhan at kanyang kalooban. Amen? Okay, now, let's proceed to the second point. Ang first point natin, approach. We approach it with humility. We approach it na tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ang lagi nating iniisip lamang ay makasunod sa ating Panginoon Kristo. Sundin ang kanyang kalooban, which means, mga kapatid, this also leads us to the point of obedience. Okay? Nasusunod tayo sa kalooban nating Panginoong Diyos. Lately, there has been discussion about this. Again, mga kapatid, we are saved by faith. Tayong ligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin tayo ay hindi susunod. Kasi bakit po? Yung ating pagsunod ay nagpapakita ng ating tunay na pananampalataya. Pero posible kasing sumunod nang tayo'y hindi nananampalataya. Kung ang pagsunod natin ay hindi base sa pananampalataya, mga kapatid, hindi tayo maliligtas ng ating mga gawa. Ang basis ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at itong tunay na pananampalatayang ito ay nagbubunga ng ating pagkilos. Ngayon, kung ang ating pagkilos, paggawa, paglilingkod, pagsasalita ay hindi dahil sa pananampalataya, itong mga kilos na ito, mga kapatid, mga kaibigan, itong mga gawang ito, mga kapatid, wala yang magagawa. Dahil hindi tayo kailanman maliligtas. Walang merit yan. Hindi natin pwedeng bilangin, ito, ginawa ko ito. Pero ang point, mga kapatid, sinasabi natin Panginoon Kristo, if you love me, you follow me. If you love me, gawin mo ito. Sundin mo. So, ang approach, mga kapatid, is humility and obedience. Susunod tayo sa kalooban natin Panginoong Jesucristo. At ang pagsunod natin ay bunga ng ating pagmamahal, pagpapakababa, at pagtanggap na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat
ng bagay. Amen? Okay, now, let's go to the second point, which is the aim. Okay? Although na-touch na natin doon sa first point natin, doon sa story ni Peter na nagtatanong siya, what will happen to John? Ang aim natin, focus on Jesus. Ano sabi marami tayong mga verses, na binasa ng mga nakaraan. Nababalikan natin itong John 8:12. Sabi niya, Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Okay? So dito po, pinapakita at sinasabi natin Panginoon Kristo, I am the light of the world. So we need the light that comes from the Lord. Yung kanina rin, pinokus natin, we need to focus walang iba sa ating Panginoong Kristo. Siya ang liwanag na ating kailangan at huwag tayong dapat lumakad sa kadiliman. Kasi bakit? Sa John 8:44, tingnan nyo po, may term dito na ginamit ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it. Ayan yung term na own resources. Okay, he speaks from his own resources. Nangangahulugan, mga ginigilin ng mga kaibigan, mga kapatid. There may be times na when we study the Word of God, baka naman we are speaking from our own resources. We do not allow the Word of God to interpret its own. We do not allow the Word of God na ito'y makatulong sa atin para nang sa ganon ay tayo'y makakilala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. I know mga kapatid, there may be some challenges when studying the Word of God. Alam nyo yung pagbasahin mo pa lang sa English, sometimes it's already difficult to understand. But we need to humble ourselves. We need to obey the Lord. We need to approach it by faith, with obedience, with humility, with love sa ating mga puso. And at the same time, kailangan po mga kapatid, we need to set aside our biases and open our hearts sa ating Panginoong Diyos. Again, challenging, yung mag-aral ng Bible, hindi natin kaya on our own. That's why we need to ask for the power of the Holy Spirit. And at the same time, may mga terminologies na sometimes very difficult to understand. And sometimes we need to go back to the original language. At kung wala tayong access sa original language, again, that's another challenging part. That's another difficult part na mararanasan natin sa pag-aaral ng banal na kasulatan. But at the end of the day, as we continue to seek the Lord in prayer, approach it with humility, He will open our hearts and He will help us. He will even lead us to people who are also searching the Scripture with all of their hearts, with all of the humility. Ang mangyayari mga kapatid, hindi tayo magmamayabang at magmamalaki. We will, again, pag nakatuklas tayo ng katotohanan, ito'y makikita rin sa ating mga kilos. Tayo may pagpapakababa na ating pong pag-aaralan pang patuloy ito. Ngayon, kung meron tayong nakitang kakaiba sa tinuturo ng ating kapwa, anong mangyayari? We still approach it with humility. Hindi tayo magmamayabang na parang ang dating tayo lang ang maialam. Kasi baka mamaya, yung ating sinasabing tayo lang ang nakakaalam, baka mali rin ang ating pagkaunawa. Okay? So, ang mangyayari po doon, we will all be humble. We will all approach it with humility. Magpapakababa tayo, titingin tayo sa ating Panginoon Kristo at sama-sama nating pag-aaralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, we don't approach it with our own resources. We need the guidance of God. We need the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga po, dito pumapasok yung theology from above and theology from below. Ano ibig sabihin ng theology from below? Theology from below sets rules and standards for God and His Word. Human ideas, as flawed and as limited and as subjective as they are, become the final authority on how people interpret the Word of God. Kumbaga kung ano lang iniisip nila, kung ano lang yung kanilang biases, kung ano yung gusto nilang makita, kung ano yung gusto nilang marinig, yun lang ang kanilang papahintulutan. Kumbaga, pati yung reasoning. Kumbaga, kung ano yung hindi mapatunayan ng human reasoning, hindi totoo yan. Okay, so, yun po yung theology from below. That's using your own resources. You do not want to submit yourself before the Lord. You do not want to subject yourself dun sa mga disciplines and mga pag-aaral na makakatulong para mas lalong maunawa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinagmamalaki natin yung ating sariling pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Again, mga kapatid, walang masama. No? We encourage everybody. Itong nagustuhan ko po sa Seventh-day Adventist Church. We encourage everybody to read the Word of God.
But once you start reading the Word of God at magmayabang tayo sa mga bagay na ating natututunan, magsimula tayong manglait ng ating kapwa, at hindi na tayo willing makinig, at ang gusto lamang natin lagi ang ating sariling kagustuhan, mga kapatid, there might be wrong with how we approach the Scripture. Kasi bakit po? We will be humble. We will consider yung kagustuhan at kalooban ng ating Panginoong Diyos at hindi natin papahintulutan yung ating sariling pananaw mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung may makita tayong mga pagkakamali sa ating kapwa, we will approach it with love and humility. Magtutulungan po tayo para nang sa ganun matuklasan ang mabuting balita. At ano ang nais talaga ng ating Panginoong Diyos na maunawaan natin sa Kanyang mga salita. Again, mga kapatid, it may sound easy, but it's not. It needs continuous humbleness, study of the Word of God, ulit-ulit na basa. If you have many translations, that will help. But if you can go back to the original text, maganda po mga kapatid. Kasi bakit? Tulad nung kanina, no? Yung sagot ni Pedro, hindi natin malalaman na meron palang ibang term na ginagamit si Pedro sa pagsagot niya na, I love you, Lord, kung hindi natin babalikan sa original na lengguwahe. So ito mga kapatid, these are challenging. You need to know the historical background. Kailangan mong alamin yung literary background. Kailangan mong malaman yung style of writing nila. Kasi yung binabasa natin, hindi naman katulad, hindi pareho ng pag-iisip natin sa ating mga Pilipino o sa ibang bansa. Hindi pareho ng pag-iisip nila. Hindi rin ito, yung kultura, iba din. So we need to understand all that background to help us fully understand ano ang pinapahiwatig sa atin ng salita nating Panginoon Diyos. But at the end of the day, yung pag-uusapan niya po natin sa susunod, God's love and justice. The Lord wants us to know that He loves us so much. Okay, so yung theology from below, yung sarili, ang final authority. Yung kanyang sariling reasoning, yung kanyang sariling pananaw. Now, the theology from above, in contrast, responds by faith, we believe in God and His Word first. Ayan o, John 4:48, John 6:14-15, 2 Timothy 3:16. When the Bible is accepted by faith, it becomes its own interpreter. So, pinapahintulutan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos ang magsalita sa atin. Okay? So, yung one text to another, alam nyo po, ang ganda po niyan, ano? May discipline na tinatawag dyan. Na yung text should be studied in its micro and macro context. Kumbaga, yung initial context niya, nung text, nung Bible text na inyong ini-interpret, dapat mga kapatid, doon mo siya i-interpret. And then sa overall theme and concept of all throughout the Bible, it should not contradict any other teaching because the Bible will not contradict itself. Okay? So, the Bible, but we need to approach it with faith. Nakafocus sa ating Panginoong Jesucristo. Nakafocus sa ating pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo. Sa nakafocus lamang sa Kanya na naggagabay at nagnanais na tayong lahat ay mga ligtas. Kaya ang sabi sa John 8:31, if you abide in my word, you are my disciples indeed. So, patuloy pa rin nating pag-aaralan ng Kanyang mga salita. Pag sinabi nating nakafocus sa ating Panginoon Jesucristo, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy na inaalam natin at pinag-uusapan, pinag-aaral. Kaya nga po sabi yung abide, talagang nakadikit, naka-remain, naka-attach tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin pinapahintulutan na ito ay mawala sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Ano pa? Sabi sa John 7:17, if anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ang ganda nito, no? Pag gusto mong sumunod talaga sa kalooban nating Panginoong Diyos, kung gusto mo talagang malaman ang kalooban nating Panginoong Diyos, pati ang katuruan, malalaman mo. Kasi bakit? Ang banal na Espiritu ang tutulong sa bawat isa sa atin. That's why the aim is we need to focus on Jesus. Okay? So number 1, yung approach natin, humility, obedience, faith, ang aim natin, we focus, walang iba, sa ating Panginoong Jesucristo. Nakafocus tayo sa Kanya. Mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Hindi tayo umaasa sa ating mga sariling pag-unawa. Hindi tayo umaasa sa ating mga sariling kagustuhan. Patuloy nating isinusukong patuloy ang ating buhay. Tangi lamang sa Kanya. Amen? Okay? So, again, the aim. Focus on Him. Focus sa ating Panginoong
Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga distractions sa paligid natin. Even today, ngayon pong season na ito, itong holiday na season, yung maraming mga tao ay posible, mga kapatid, we are missing the point. Minsan, namimiss natin yung point na itong bakasyon na ito ay baka nagagamit natin para lang sa ating mga sariling kagustuhan, hindi nagiging paraan para tayo makafocus sa ating Panginoon Kristo. Baka nangyari, mas lalo pa tayo nagiging makamundo. Mas lalo pa tayo nagiging focus sa ating mga sarili. Sa halip na ito'y makatulong na magkaroon tayo ng break from our work at pagkatapos maging paraan para mas lalong mapag-aralan at mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. So again, ang focus po natin, kung tayo po'y na-distract o tayo'y nadidistract at maraming mga bagay sa paligid natin na nadidistract tayo, we need to ask the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Naku, lalo po ngayon, pag pupunta ka sa mall, napakadaming distraction kasi bakit? Napakadaming sale. Minsan yung plano mo, nabibilin mo lang, hindi mo kagad mabili kasi bakit? Ang dami mong dadaanan na mga nakalagay doon, sale, 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 at gusto mong makuha. Okay? So, mga distraction. I'm trying to use or illustrate, mga kapatid, na as we focus sa ating Panginoon Kristo, huwag nating pahintulutan na yung mga sa paligid natin, madistract po tayo at mawala tayo sa focus at sa ating pananampalataya sa Kanya. Now, let's go to the last point of our study. Pinag-usapan natin yung approach, we look at the aim, and the last point is action. Ano ang action na dapat na makita sa bawat isa sa atin? Okay? Ang sabi sa John 15:4-5, Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Ano daw po ang pinakamagandang magagawa natin? What's the action na dapat nating gawin? Ngayon, we need to abide in the Lord. Sa ibang translation, we need to remain in Him. We need to dwell in Him. Kasi bakit? Kung tayo'y hindi nakadikit, hindi nakaremain, hindi nananatili sa ating Panginoon Kristo, tayo daw po ay walang magagawa. And that's why, mga kapatid, mga kaibigan, yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos ay isang paraan para tayo manatiling naka-abide sa Kanya. Alam ko po mahalaga na tayo nagpe-pray. Okay? We pray every day. But it's also very important that we read the Word of God. Kaya nga po yung topic natin knowing Jesus and His Word. That's why we look at the approach, we look at the aim, and we look at the action. So in order for us to fully know Jesus, to know God more, and to know His Word, we need to abide. That's the call to action to us, to abide in Him. The secret to stay connected to Jesus. He is the Word of God, the bread of life, the light of the world, the door of the sheep, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. Okay, yung mga I am statement natin para sa Kristo. The secret is to stay connected to Jesus. Manatili tayong nakakonekta tangi lamang sa Kanya at wala ng iba. Amen? And again, mga kapatid, this is easy to say, but might be difficult to do. But what if you're finding it difficult to stay connected to Jesus, mga kapatid, let's be on our knees. Let's come to Him. Let's surrender our lives to Him. Kasi hindi po natin kaya sa ating mga sarili. Remember, we are at war against Satan. We are at war against the enemy. At dahil dito sa war na ito, hindi natin kaya kasi sabi nga ni Pablo, we wrestle not against flesh and blood but against power and principalities. Hindi natin magagawang magtagumpay sa ating mga sariling kakayanan at sariling kalakasan. Ang kailangan natin ay manatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan natin ay manatiling umaasa sa Kanya. Manatiling nakakonekta sa Kanya lamang at wala ng iba. This is what we need to do. This is the invitation to us na manatiling nasa ating Panginoon Kristo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. I hope and pray, tulad po na sinabi ko kanina, ito pong panahong ito, I hope na we are abiding in Christ.
Hindi lamang tayo nakafocus sa kung ano-anong bagay dito sa sanlibutan. Kundi nakafocus tayo, walang iba, kundi tanging sa Kanya lamang. At gusto ko pong tapusin sa pagbigay ng paalalang ito. We today can be in danger of doing the same thing. Ano yun? Hearing or even reading the Word of God, but not listening to it, not abiding in it, and not obeying it. That is, not accepting it as the light that should guide our thoughts and actions. This, unfortunately, is where, perhaps unwittingly, too many Christians are. Kumbaga, nagbabasa, nakikinig ng sermon, pero, nandyan yung sermon, pero hindi natin napapakinggan, hindi tayo nananatili sa Kanya, at hindi tayo sumusunod. Ang kailangan po natin, we hear, we listen, we read, and then at the same time, tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, we abide in Him and we obey Him. Huwag na po sana mangyari na tayo ay nakakapagbasa, meron tayong mga Biblia, tayo nakikinig na sermon, pero hindi natin nakikilala ang ating Panginoon Kristo. Hindi nababago ang ating mga buhay. Nawa po, maging paraan ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos para dalhin tayo sa mas malalim na pagkaunawa ng kalooban at kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. At muli po, mga kapatid, nawa po na-bless kayo sa ating pag-aaral na ito, knowing Jesus and His Word. 3 points natin: approach, aim, and also action. At nawa po, matapos ang taon, na tayo ay nananatili sa ating Panginoon Kristo at sa pagsisimula ng panibagong taon, patuloy nating aaralin ang Kanyang mga salita at kikilalanin pa siya ng lubusan. Sama-sama po tayong yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming mga natutunan ngayon. Tulungan kaming patuloy na isukong aming buhay sa inyo. Tulungan kaming makilala po kayo at tulungan po kami na patuloy na pag-aralan ng inyong mga salita, pakinggan ng inyong mga salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahong mas pina-priority po namin ng ibang bagay kaysa sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi lamang na manatiling nananampalataya at nagpapakababa sapagkat sa aming mga sarili ay hindi po namin kaya. Salamat po sa pagmamahal po ninyo, naglubos-lubusan, na ito ay magiging dahilan upang kami ay lalo pa rin pong ma-inlove pa sa inyo at isuko ang aming buhay sa inyo. Gabayan niyo po kami at nawa, Panginoon, sa pagtatapos ng taon, manatili kaming humahawak at naglilingkod sa inyo. Sa pagsisimula ng panibagong taon, mas lalo pa kaming maging mainit sa pananampalataya, mas lalo kaming maging masipag sa pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po mga kaibigan at mga kapatid. At salamat po sa inyong kabutihan na ginabayan niyo po kami sa isang buong taon na pag-aaral ng salita natin, Panginoong, ng inyo po mga salita dito po sa aming online na pag-aaral at maging sa mga face-to-face naming paglilingkod. Pagpalain, gabayan at patuloy kaming samahan. We submit ourselves to you. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating pag-aaral nito at nawa po'y nakinabang po kayo at nawa po'y na-bless kayo, and we continue to invite you to share the program at nawa po mas marami pang makinabang at ma-bless sa mga pag-aaral natin ito. At muli po, maraming salamat sa isang buong taon na inyo pong pagsama at pagsuporta sa ating pag-aaral at nawa po'y patuloy po namin kayong makasama pa sa mga susunod na pag-aaral. Muli po, ang pag-uusapan natin sa susunod, God's love and justice. Isang panibagong taon ng pag-aaral, isang panibagong leksyon at nawa po ay makinabang at sama-sama pa rin po tayo at imbitahan nyo pa ang mga kaibigan ninyo. I-share nyo po ang pag-aaral na ito. Muli po, maraming salamat sa pagpe-pray at I'm excited sa online at maging po sa ating mga gagawing pagdalaw sa iba't ibang lugar at nawa po ay ma-meet ko po kayo in person the soonest possible if God's will. Muli po, maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli. God bless you.